Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tim, 25 years old at isang registered nurse na nagjo-duty dito sa isang kilalang ospital sa Caloocan South. Marami akong gustong ikwento sa inyo at initially talaga ang bala kong i-share ay ang aking love story. Pero naisip ko na medyo boring ang love life ko kasi walang masyadong challenges. Hanggang sa ma-recall ko yung mga naging karanasan ko every Friday the 13th. Since 14 years old pa lamang ako, ay nakakaranas na ako ng kababalaghan sa Friday the 13th. Ewan ko ba Papa Dudut bakit ganon? At ibabahagi ko sa inyo ang ilan sa mga hindi ko makakalimutang experiences kapag sumasapit ang araw na ito. Papa Dudut, isa sa mga naranasan ko ay nangyari noong December 13, 2013. Kaunting background lang. Pinanganak at lumaki ako sa bahay namin sa Maynila kasama ang mga magulang ko. Dalawa kong kapatid na lalaki at ang lola ko. Pero ni isang beses sa buong buhay ko ay hindi ako nakapasok doon sa kwarto ni Lolo Agaton, na kapatid ng lola ko. Yung bahay namin is hindi modern type, which means na nauna pa siya. Sa pagkakaalam ko ay 1912 pa yata itinayo yung bahay. So eto na talaga. Isang araw bumisita yung mga pinsan ko galing sa Pangasinan doon sa bahay namin. Kaya nagpuyatan kami. Tapos ay biglang pumasok si Papa sa kwarto ko ng mga bandang alas 12 ng madaling araw. Sinabi niya na matulog na daw kami at baka makakita kami ng multo. Tapos umepal yung pinsan ko at sinabi kay Papa na, "Tito, kwentuhan mo muna kami ng mga nakakatakot, please." Sabi ng pinsan kong si Kyle sa aking ama. "Sigurado ba kayo? Baka naman hindi kayo makakatulog lalo niyan." May pag-aalin lang ang wika ni Papa. Napatingin naman ako sa kanya at sa mata ay parang nagbigay siya sa akin ng signal na huwag akong sumama sa mga pinsan ko at matulog na lamang ako. Pero dahil sa matigas ang ulo ko ay hindi ko yon pinansin. Excited din kasi ako sa kwentong katatakutan. Kahit na sa aming magpipinsan, ako yung matatakutin. "Kakayanin namin yan, Tito, game na," sabi naman ng isa ko pang pinsang lalaki na si Marco. Huminga muna ng malalim si Papa bago nagsimula ng kanyang kwento. At ang naisipan niyang ikwento is yung room ni Lolo Agaton. Ito yung kwento ni Papa. "Hindi ba alam niyo yung kwarto ni Lolo Agaton? Doon sa bandang kanan malapit doon sa kusina? Huwag ninyong susubukan pumasok dyan. Nung huling beses kasi na sinubukan namin pumasok dyan ni Erwin, biglang tumunog yung piano doon sa loob at kinabukasan ay nilagnat ako. Kaya kung may plano kayong sugurin yung kwartong yon, huwag nyo nang ituloy kasi hindi natin alam kung anong elementong meron sa loob noon." Panimula pa niya. Pagkatapos noon ay marami pa siyang ikinuwento na meron daw naglalakad palagi sa kwarto ni Lolo Agaton kapag sumasabit ang Friday the 13th, 4:30 ng madaling araw. Tapos sa same date and time na yon, kusa daw bumubukas ang pinto at may magpapakita daw na itim na figura ng isang lalaking may sungay. Tapos bigla ko naalala na Friday the 13th na pala noong madaling araw na yon. Tumayo na noon ang balahibo ko. Kaya niyaya ko nang matulog ang mga pinsang ko at mga kapatid ko. Pumayag naman kagad sila.
Mga takot din kasi. Ayun nga, nakatulog na lahat nang bigla akong alimpungatan. Nagulat ako nang mapatingin ako sa orasan. 4:30 AM pa lang. Naiihi na ako pero ayokong pumunta sa banyong mag-isa. Bago ka kasi makarating sa banyo ay madadaanan mo yung kwarto ni Lolo Agaton. Sa sobrang takot ko ay ginising ko si Rico, ang gitnang kapatid ko. Nagpasama ako sa kanya at gusto rin palang mag-CR ni Rico. Kaso ay natatakot lang din dahil sa naikwento ni Papa. Papa Dudut, habang naglalakad na kami biglang may narinig kaming malakas na kalabog doon sa kwarto. Nung una hindi namin pinansin kasi baka daga lang na nahulog. Kaya nakarating kami sa banyo. Nakaihi kaming pareho ng maayos pero ang mga sumunod na pangyayari ay hindi namin talaga makakalimutan. Habang naglalakad kami ay meron akong narinig na melody. Galing siya sa piano kasi madali i-identify yon dahil sa nagpa-piano rin ako. Imposible din kasi na daga yon na naapak lang sa case ng piano kasi may rhythm talaga siya. Mamayang kaunti narinig namin ng kapatid ko na may nagpupumilit na buksan ng doorknob ng pinto ng kwarto ni Lolo Agaton. Nagpanik kami pareho ni Rico at tumakbo kami paakyat sa kwarto nila, Papa Dudut. Umiiyak na ang kapatid ko sa sobrang takot. Nag-alala ang magulang namin pareho dahil akala nila ay may pumasok na magnanakaw pero hindi pala. Isang kababalaghan pala ang nangyari. Tinanong agad kami ni Papa kung sinubukan ba naming pumasok doon sa kwarto. Sinabi namin na napadaan lang kami kasi pumunta kami ng CR. Pagkatapos noon ay pinatulog na kami pareho sa kwarto nila Mama at Papa para mas safe daw. Kinabukasan nilagnat si Rico habang ako naman ay nagsusuka. Hindi na nagtaka si Papa dahil normal daw yon pag nagpaparamdam yung elemento na nasa loob ng kwarto. Pumunta si Papa at si Mama sa isang mall para mag-grocery saglit at para bumili na rin ng gamot namin ni Rico. Kaya si Lola ang nagasikaso sa aming magkapatid habang wala sila Mama at Papa. Habang pinapahira ng bimpong may yelo ang ulo ni Rico, nabanggit ni Lola ang lahat ng alam niya tungkol sa kwarto. Sinabi niya, Papa Dudut, na baka yung elemento din daw yung kumuha sa buhay ni Lolo Agaton habang tulog siya. Namatay kasi si Lolo Agaton sa mismong Friday the 13th. Nabanggit din ni Lola na palagi daw nagpaparamdam yung elemento lalo na sa madaling araw. Gumagala daw yung lalaking may sungay tuwing 4:30 ng umaga sa buong bahay tapos babalik ito sa kwarto ni Lolo Agaton pagsapit ng alas 5. Hindi ko na kinaya kaya naman sinabi ko kay Lola na huwag na niya munang ikwento kasi kinikilabutan talaga ako at napaparanoid na ako. Makalipas ang isang linggo ay pinabless namin yung buong bahay lalo na yung misteryosong kwarto. At sa mabuting palad naman ay wala namang nagparamdam na nangyari simula nang nabasbasan yung buong bahay. Samantala lumipas ang buwan at taon, nagsimula na ako maka-experience ng kababalaghan sa iba't ibang lugar tuwing Friday the 13th. Dahil dito ay nagsimula na ako magkaroon ng Paraskevidecathriaphobia o yung phobia sa Friday the 13th. Kaya pag dumarating ang araw na yon ay hindi talaga ako umaalis ng bahay. Uma-absent ako sa school kahit pa may quiz o exam kami sa araw na yon. Nagstay lamang ako sa kwartong magdamag dahil natatakot akong lumabas ng kwarto lalo pat may pangyayaring kababalaghan pa rin doon sa kwarto ni Lolo Agaton. Pero dumating ang October 13, 2017, Friday the 13th, 5 PM na ng hapon noon. Maggagabi na, kasama ko ang pinsan kong si Jeric na pumunta sa bahay ng kaibigan naming si Tom, malapit sa tabi ng ilog. Kahit natakot akong lumabas ng Friday the 13th ay napilitan akong lumabas dahil yung kapatid ni Tom na si Alana ay nililigawan ko at birthday niya noong araw na yon. Nag-stay lang ako sa kwartong magdamag dahil natatakot akong lumabas ng kwarto lalo pat may nangyayaring kababalaghan pa rin doon sa kwarto ni Lolo Agaton. Pero dumating ang October 13, 2017, Friday the 13th, 5 PM na ng hapon noon. Maggagabi na, kasama ko ang pinsan kong si Jeric na pumunta sa bahay ng kaibigan naming si Tom, malapit sa tabi ng ilog.
Kahit na takot akong lumabas ng Friday the 13th ay napilitan akong lumabas dahil yung kapatid ni Tom na si Alana ay nililigawan ko. At birthday niya noong araw na yon. Samantala nang makarating kami sa bahay ni Tom ay nag-aya itong kaibigan namin na pumunta sa kabilang side ng ilog dahil naroroon daw ang totoong party kaya agad kaming tumungo sa terminal doon sa tabi ng ilog. Tapos ay malalaking hagdan pababa sa ilog para doon nagpa-park yung mga pump boat or bangka. Pero walang nakapark doon kaya nag-text noon si Tom para sunduin kami ng kakilalang niyang may bangka papunta sa kabilang side. So yon, kami lang tatlo ang naroroon, kulay kahel ang kalangitan. Buwaba kami sa hagdanan, paisa-isang hakbang sa may malalaking pagitan ng hagdan hanggang sa nakababa kami sa may part na may ilog na. Yun yung second to the last part ng hagdan na laging nababasa ng ilog, so ang tendency malumot na, lalo na yung last part ng hagdanan. Pero bigla akong nadulas noon habang bumababa at nagtuloy-tuloy ako hanggang sa ilog. Nagkataon ding malakas ang daloy ng tubig noon kaya pagkahulog ko ay tinangay agad ako ng tubig. Papalayo ako ng papalayo sa pantalan na kinakatayuan ng pinsan ko at ni Tom. Nakita kong sumisigaw na sila at natataranta. Sinusubukan kong itulak ang sarili ko pataas pero ang bilis ng current ng ilog at tinangay ako nito palayo. Hanggang sa naghahabol ako ng hininga. Sinusubukan kong sumigaw pero walang lumabas sa bibig ko. Kasi naiinom ko lang ang tubig at naiyak na ako noon habang pinipilit ko pa ding iangat ang sarili ko. Nagsisigaw ang loob ko at naririnig ko ang boses ko pero hindi sa labas, sa loob. Ang dami ko nang naiinom na tubig while nawawala sa paningin ko ang pinsan ko at si Tom kasi lumulubog ako. Sinubukan ko pa ding lumingon sa kanila kasi ayon bigla akong nagtaka kasi bigla silang may mga katabi. Lahat sila'y nakaputi pero nakaupo sila, nakatingin sa malayo. Nakaharap ako sa kanila at pinagmamasdan ko kung saan sila nakatingin. Sa left side ko sila, lahat nakatitig at nakatulala. Hindi sila nakatingin o nakatitig sa akin, parang tulala sila sa kawalan. Pero nakaharap sa kaliwang bahagi ko. 2 row ng hagdan ang nasakop nila. Mga 10 tao na nakaputi, puro lalaki. Ang naalala ko ay may matanda at may binata pa. Pinilit ko ulit iangat ang sarili ko at nakaharap ulit ako sa may pinsan ko. Pinipilit kong sinisigaw ang salitang humingi kayo ng tulong. May mga tao dyan sa tabi ninyo, tulungan niyo ko. Pero hindi nila ako narinig hanggang sa tumakbo na lang ang pinsan ko at si Tom palayo. Baka siguro hihingi ng tulong ngunit nawala na ako noon ng pag-asa. Nakatitig na lang ako sa pwesto ng mga taong nakaputi na nakatitig sa kaliwang bahagi ko habang ako ay sinasama na ng daloy ng tubig at nawawala na ng hininga. Pero unintentionally dahil sa current ng tubig ay nasundan ko kung saan nakatingin ang mga nakaputing tao sa kaliwang bahagi. Lumingon ako sa kaliwang part ko kasi nadadala na ako ng current kaya madali na lang. Biglang harap ko sa kaliwa ay may papalapit na bangka, may lalaki nakatayo at nung una ay hindi nakatingin sa akin pero bigla din siyang napalingon sa akin. Napansin na sigurong may nalulunod. Ang naalala kong nakita ko ay bumuka ang bibig niya. Parang sumisigaw. Pero hindi ko narinig anong sinasabi. Ang naalala ko na lang ay tumalon siya sa tubig papunta sa akin. Pagkatapos noon ay nawala na ako ng malay. At pagising ko ay nasa bahay na ako at hindi ko na alam kung anong nangyayari pagkatapos noon. Walang nagalit sa akin pero parang back to normal lahat. Ang naalala ko lang ay kung paano ako muntik nang mamatay noong Friday the 13th. Pero nawala din sa isipan ko yung mga taong nakaputi na biglang lumitaw kasama nina Jeric at Tom. Samantala ilang buwan ang lumipas. Bumisita ulit yung pinsan ko na yon. Tapos ay nagkwekwentuhan ng mga experience. Na-open namin yung nalunod ako. Nakwento ko na may mga kasama silang mga nakaputing tao noong natataranta sila ni Tom. Bigla siyang nagtaka kasi sabi niya, sila lang daw ni Tom ang naroroon at hindi nila alam kung ano ang gagawin para mailigtas ako. Buti na lang daw at dumating yung bangkerong kaibigan ni Tom at eto ang nagligtas sa akin.
Sa kabilang banda ay pinipilit ko na meron nga akong mga taong nakita noon pero wala daw talaga. Tapos yon, kinilabutan ako. So sino yung mga nakaputing yon? Kaya lalong lumala ang takot ko noon sa Friday the 13th. Lalo akong naniwala na malas ang araw na yon. Buti na lang, 1 hanggang 2 beses lang mayroong Friday the 13th sa bawat taon. Samantala ay naging palaisipan sa akin noon kung sino-sino yung mga nakaputing tao na nakatayo noon sa terminal kasama sina Jerry at Tom. Hanggang sa may nabasa ako noon na isang true story na tungkol sa isang taong muntik ng malunod sa lugar na yon sa amin at may nakita rin itong taong nakaputi. Hindi ako sure kung ano sila sa tatlo, spirits, angels o yung sinasabi nilang kamatayan. Sabi naman ng isang kaibigan kong may third eye, may iilang mga tao daw na nabubuksan ang kanilang third eye on a specific date. Sa kaso ko ay nabubuksan daw ang third eye ko every Friday the 13th. Ewan ko ba pero kapag sumasapit ang araw na yan, may dumarating talagang kababalaghan o kamalasan sa akin, minsan ay combo pa nga. Samantala taong 2018 ay lumipat ang pamilya namin sa bagong bahay. Medyo nabawasan ang takot ko dahil hindi ko na makikita o mapapadaan sa kwarto ni Lolo Agaton. Bagamat kada summer or Christmas breaks ay dinadalaw namin si Lola sa bahay niya at doon kami nagse-celebrate ng Pasko. Sa kabilang banda ay nagpasya akong dumalaw kay Lola noong December 11 dahil nabalitaan naming nagkasakit ito. Kaya si Mama at ako ay nagpasyang bantayan at alagaan muna si Lola na nangangahulugan na doon muna kami titira at matutulog sa bahay niya. Nakakaramdam na ako ng kaunting kaba that time kasi sasapit na naman ang Friday the 13th pero nilakasan ko na ang loob ko para kay Lola. Samantala December 12 dumating yung isa kong pinsan na laking ibang bansa, si Russell, at nagbabalak itong magstay sa amin hanggang sa susunod na taon. Sa lahat ng pinsan ko ay si Russell ang hindi ko masyadong kaklose kasi hindi ko siya nakakasama gawa nga ng ibang bansa ito talaga nakatira. Pero mabait naman si Russell at katunayan ay katulong ko siya sa pag-aalaga kay Lola. Sa kabilang banda, nang minsang magkwentuhan kami, nalaman kong may third eye pala itong si Russell at sinabi niya sa akin na haunted ang bahay ni Lola. Partikular nga doon sa kwarto ni Lolo Agaton. Russell, since may third eye ka, alam mo bang kung anong nilalang ang nakatira doon sa kwarto ni Lolo Agaton? Tanong ko sa pinsan ko. Tumango naman siya bilang sagot. Oo, kalahating tao, kalahating kabayo na may sungay, sagot niya sa akin. Hindi niya alam ang tawag sa nilalang na yon pero ako ay nagets ko na kaagad na baka tikbalang ang kanyang tinutukoy. Dagdag pa ni Russell ay mahilig daw sa musika ang naturang nilalang. Kaya tumutugtog ito sa piano na nasa loob ng kwarto tuwing Friday the 13th. At hindi raw pwedeng tanggalin ang piano sa loob kasi magagalit daw ang nilalang na naroroon sa loob. Hindi nga nagtagal ay dumating yung Friday the 13th at wala namang unusual na paramdam nung araw na yon. Pero nung sumapit ang gabi ay umulan ng malakas at ang lakas ng kidlat at pagkulog. Nagkwekwentuhan kami ni Russell sa sala bago ako nag-aya sa pinsan ko na matutulog na ako. Bago pa man natulog ay pasimple kong sinabi na Friday the 13th ngayon kaya siguro hindi maganda ang gabi. Pero dead malang ang pinsan ko. So ayun na nga Papa Dudut, natulog na kami. Sina Lola at Mama magkasama sa kwarto. Ako naman ay katabi ko si Russell na nakahiga doon sa sala. Hindi ko na matulugan yung dati kong kwarto kasi tinambakan na yon ng mga gamit at tinatamad akong maglinis. Kaya ayon sa sala na lamang ako natulog. Buti na lamang at may kasama na akong matulog kaya hindi na ako kinakabahan. Samantala ay patuloy pa rin ang kidlat at kulog at dahil medyo natakot ako sa lakas ng kulog ay nagkumot ako nang biglang may humawak sa paa ko na super lamig. Nagulat ako at tumayo as in yung lamig na may yelo. At dahil nga sa natakot ako ay ginising ko si Russell. Nang magising ang pinsan ko ay sinabi ko sa kanya ang naranasan ko at nakita ko napalingon siya. Parang sinisipat niya kung merong kababalaghan na nangyari. Mamayang kaunti ay napansin ko na natigilan si Russell at bigla itong bumulong sa akin.
wag muna silang pansinin. So ayun, humiga ako ulit. Pero makalipas ang 30 minuto at natutulog na ulit si Russell ay biglang may nag-ingay sa bandang ulunan ko. Noong tinignan ko ay bumungad sa aking muka ang isang nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo. Hindi siya tipikal na tikbalang. Yung kalahati ng katawan niya ay parang nakatayong kabayo o kambing na may mahabang buntot. Pero yung upper body niya ay parang katawan ng tao. May 2 sungay siya pero hindi naman kalakihan. Mabalbas siya at mabalbon pero kita mo pa rin na katawang tao pa rin ang upper part niya. At dahil sa nakita ko ay naalala ko yung palabas na Chronicles of Narnia, yung mythological creature na kung tawagin ay faun. Pero nakakatakot ang itsura niya kasi namumula talaga ang mga mata niya. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay hindi ko na napigilang sumigaw para magising silang lahat. Ayun, nagising nga sina Russell at Mama at etong pinsang kong may third eye ay nagulat din kasi nakita din niya yung nakikita kong nilalang. Pero hindi lang pala yung nilalang na yon ang makikita namin dahil noong mapatingin ako sa bintana, kitang-kita kong may dumaang babaeng nakaputi at sa kusina naman ay may maitim, 2 anyong tao na nakatayo sa gilid. Nagpanik kami ni Russell at buti na lang at kasabay ni Mama ay lumabas din si Lola sa kanyang kwarto. At nang makababa siya ay pinaghahampas ng damit niya ang buong paligid at sabay sabing huwag niyong guluhin ang mga apo ko. Sa takot ko'y umakyat ako sa kwarto pero napahinto ako kasi may nakita akong babaeng nakatayo sa pinakadulo ng hagdanan. Huwag kang matakot, Tim. Kaibigan ko yan, kamamatay lang noong isang araw, sabi ni Lola. Siyempre parang hindi ko alam ang gagawin ko kaya sumigaw na lamang ako at bumalik sa sala. Biglang huminto ang ulan at doon ay napaiyak na ako. Dahil noong sandaling yun ay hindi lang pala kami ni Russell ang nakakita ng mga nilalang na yon. Maski sina Lola at Mama ay nakita din nila ang mga yon. Hindi nagtagal ay nakita ko yung nilalang na kalahating tao, kalahating kambing o kabayo na tumago sa pinto dahil pumasok na ito sa kwarto ni Lolo Agaton. Doon ay napaluhan ako. Inalo naman ako ni Lola at Mama at sinabi nila sa akin na magdasal ako sa Diyos para mawala ang aking takot. Kinabukasan ay nagkasakit na naman ako at inalagaan ako ng pinsang ko. Sinabi niya sa akin na kapag sumasapit ang Friday the 13th ay wag ko raw makakalimutang magdasal. Kaya simula noon kapag alam kong sasapit na ang kinakatakutan kong araw ay nagsisimba ako o di kaya ay nagdarasal na sana'y gabayan niya ako at bigyan ng lakas ng loob na harapin ang kababalaghan na dumarating sa buhay ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay patuloy pa rin ang pagpaparamdam ng mga nilalang at elemento sa akin tuwing Friday the 13th. Pero nilalakasan ko na lang talaga ang loob ko. Ngayon nagwo-work na ako bilang registered nurse ay aminin kong maraming nararanasang kababalagan dito sa ospital na pinagtatrabahuhan ko pero nagiging matatag ang loob ko. Dahil palagi kong nasa isip na mas makapangyarihan pa rin ang Diyos at kahit kailan ay alam kong hindi niya ako pababayaan. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko at maraming salamat at umaasa ako na isang araw ay marinig ko ang aking kwento sa iyong YouTube channel. God bless and more power sa iyong programa. Lubos na nagpapasalamat, Tim. Maraming salamat, Tim, sa pagbabahagi mo ng iyong tunay na karanasan sa aming programa. Sa kabila ng mga kababalagang iyong naranasan tuwing Friday the 13th ay hindi ka pinababayaan ng Diyos. Ang kailangan mo lang ay kaunting tapang para hindi nila magulo ang iyong buhay. Huwag kang magpapakita ng takot dahil pwede nilang gamitin ang kahinaan mo para magtagumpay sila sa plano nila laban sa iyo. Samantala, ayon sa mga paranormal experts, may bad spirits o negative energy sa iyong bahay kung ang residente ay nakakaranas ng sumusunod: galit, stress, magulo ang isipan at lagi nag-aaway ang magkakapamilya at madalas na may nagkakasakit. Paano mo sila maitataboy? Ang kailangan mo ay transparent drinking glass, sukang puti, purong asin na walang halong iodine, tubig. Lagyan ang baso ng 1/3 cup ng asin, haluan ng 1 kutsarang suka.
Punuin ang baso ng tubig at mag-iwan lang ng kaunting space sa bibig ng baso. Ilagay ito sa isang sulok ng salas na walang makakapansin o hindi mapapakialamanan ng pets. Iwanan daw ito ng 24 hours. Pagkaraan ng isang araw kung ang itsura ay walang pagbabago, walang negative energy sa bahay mo. Palatandaan na may negative energy ay lumabo ang tubig, umawas ang tubig sa baso. Kung napatunayang may negative energy ay hugasan ang baso, kumuha ng panibagong ingredients at ulitin ang procedure hanggang sa luminaw na ang tubig. Ang nabanggit na paraan ay ayon lamang sa mga eksperto pagdating sa usapin ng kababalaghan o paranormal. Nasa inyo na yan kung maniniwala kayo o hindi. Dahil anuman ang totoo ay tanging Diyos lamang ang makakatulong sa atin lalo na sa mga pagsubok na ganito. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa mga nakakatakot na daily uploads natin. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.